yun yung yumayaman, tapos yung mga akala mo mga seryoso sa buhay, sira ang buhay pagdating ng panahon, nakakita na ba ng mga ganong klase ng tao? Ano kaya nangyari dyan? Ibig kong sabihin, Pastor, ako pala may pag-asa pala ako. Kahit na ang buhay ko parang pag-ganito lang, alam niyo, ang tao, natuto. Ako naniniwala ko, walang bobo, walang matalino. Nasa diskarte yan, nandun yan sa tinatawag natin. Kasi may mga pagkakataon na walang, sabi nga, walang maliit, walang malaki, walang, hindi na ano yun eh. Yung determination natin, kuminsan, akala natin, yung tao niya, hindi nakikinig, yung pala, mas marami pang alam sa iyo. Amen? Hindi mo pinasabi, pero alam niyo, ako naniniwala, kung meron mga dapat mag-excel sa lahat ng mga tao sa mundong ito, it must be the Son of God. It must be the Christian. Si Pastor Vincent Paul, address din sa mga testimony ng mga young people dito na ang bihira yung mga young people mo, mga ano, sana masusugan yung kanilang iwi. Nasa inyo naman yan eh. So, kahit ano nung ganda ng programa natin, pag ayaw mo naman, wala rin tayo magagawa. So, kahit, parang yan eh. Yung bang kahit anong sustansya ng pagkain, pag ayaw mo naman, wala rin tayo magagawa. So, mga kapatid, si Paul was determined to be a leader. Kaya sabi niya, I have fought a good fight. I have kept the faith. I have finished the race, sabi niya. So si Paul, sabi niya, he was determined to make wise investment of his time, abilities, and resources. Kung tayo pinagkatiwalaan ng Diyos, alam niyo yung time natin, diba? Maraming usually sayang sa oras natin. Na tayo po mga Pilipino, lagi tayo nasabihan ng minas kuwan. Maganda sa simula. Pero mahirap, ibig sabihin, hanggang simula lang. Mahirap po yung buhay natin na hanggang simula lang. Para pag nagbabasa ka ng Bible, na umpisa mo yung Genesis, hanggang ngayon, nasa Genesis ka pa rin. Di ba? So, ibig sabihin, hindi tayo lumalago spiritually. Nasa buhay natin mananampalataya, iba po yung takbuhin natin sa takbuhin na sanlibutan. So, ibig sabihin, how we invest our time. Sa mo ginugugol yung time natin, ito ba yung makabuluhan ng paggugol natin? Yung ating kakayanan, yung abilities natin. Paano natin ginagamit yung ating talino? Yung ating mga resources, saan natin ginagamit yan? At the end of his life, he said, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So yung kanyang buhay, mula nang nakilala niya ang Panginoon, hanggang sa kunin siya ng Diyos, kahit na sinabi niya na, O wretched man that I am, pero kanyang takbuhin, and he wrote, the only apostle who wrote 14 epistles, 14 na epistle, kaya almost lahat, yung kalahati ng New Testament, siya po ang sumulat nun. Siya po yung napagkatiwalaan. Na sinasabi niya, I am the chief among sinners. Siya yung pinakamasama, sa pinakamasama. Pero the Lord used mightily Paul because of what? Because of his determination to finish the race. And I hope sa atin, kaya kung titignan po natin yung ating level, ng ating spiritual maturity, yung ating pong level ng ating spiritual, nasa na yung abot natin? Ilang taon na tayong Kristiyano, ilang verse na yung alam natin, marami na bang ginawa ang Diyos sa buhay natin na milagro, wala na tayo maging Kristiyano. Marami na po ba? Amen? Okay, ang tanong, gaano niyo na siya kakilala? Gaano kalalim yung ating relasyon sa Kanya? Na kung isang para bang walang fire sa ating paglilingkod. Ano na ba yung, kung tatanungin tayo ng Diyos, ano na ba yung nagagawa natin sa ngayon sa Kanya? Ano na ba yung mga accomplishment na masasabi natin sa Kanya? Bakit kinakailangan mo natin isang ipos tayo? Aliyete, sabi nga, the more you know the will of God, the more you know the word of God.
Ikaw na yung magkukusa. Alam niyo, yung fire na yan, hindi kayang pigilan yan sa ating paglilingkod sa Diyos. That's right. Si Pablo, marami po siyang sudaran sa marami siyang hinarap na problema, hanggang kahit na ikamatay niya, hinahanap siya para tubusin siya, para patayin siya. Pero hindi po natingat lang yun, para hindi niya paglingkuran yung hari ng mga hari. Good job. Ang kanya pong aim sa buhay, sabi niya, without me, sabi niya, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Bagamat hindi niya ginamit yung karunungan na binigay sa kanya ng sanlibutan because he's a member of the Sanhedrin. Alam niya lahat ng kautosan, pero sabi niya, lahat ng mga bagay na yan ay parang naging basura lang yan sa akin. Hindi ko yan ginamit. Pero sabi niya, ang gusto ko lang makilala, sabi niya, yung the power of His resurrection. Yung gusto niya, yung mind of Christ, yun yung makuha niya, hindi yung sa sarili niya. No, bagamat tayo, binigyan tayo ng abilities ng Diyos, binigyan tayo ng karunungan, pero hindi mo yan ang kailangan ng Diyos kung yan ay mag-iingat lang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo tayo mananalo sa ating takbuhin kapag sarili natin, pag puro laman. Mapapagod at mapapagod po tayo. Ako, alam ko kapag hihinga ng aking tinatawag natin physical. Doon sa amin, alam niyo na, kasi makapunta na dyan, medyo pataas po yan, di ba? Kapag ako naglalakad na, medyo may hingal na. At medyo parang hindi na kaya ng tuhod ko. There is something wrong. Ibig sabihin niya, mataas na po yung uric acid ko. Ibig sabihin, naipon po yung mga taba-taba, yung lahat ng mga acid, hindi ko lumalabas. So, ano dapat gawin dyan? Ang unang ginagawa ko dyan, naglalabatiba ako. Naglalabatiba. Yung cleansing muna. Cleansing, alam ko yan, kapag yung, yan lang yung matagal na eh. Siguro, ilang taon na rin, pero kailangan ko yan. Pero yun ang isa kong alam ko yan, pagka, pero kailangan ko ng exercise. Sabi ko nga, pumili ka nga ng kaling kahapon, pili si mga ng badminton. Kailangan ko kasi ng grip. Kasi medyo, itong tiyan ko, ito lang kailangan mawala. Kaya si Ma'am Carol, medyo kumbaga sa fit na siya ngayon. Kasi, nag-ano siya, nag-uula ko. Kaya laki-laki ng uula ko. Sabi ko, paano niya nag-ano? Kasi dati ng bata ako, kaya ko yun. Hindi, isang ganun, hindi ako makabuo. Hindi ako kay Ma'am Carol, kaya nakaka 200 siya. Kaya, sabi ko, siyempre, papawisan niyo, bago yung karito, pinapawisan na siya. Sino marunong pa magulang ko sa inyo? Yan. Alam niyo, pagka malaki na yung tiyan, hindi na kayang dalhin. Ang tigas na ng lahat na unang ugat sa ating katawan, tumigas na. Yung dating nagaganong-ganon, ngayon ganyan na lang. So, kailangan mo yan, exercise para lumambo. At sabi nga, habang tumatagal tayo, sabi nga, ang buhay po natin at the age of 1 to 25, lahat yan kayang gawin yan ng kabataan. Lahat! Walang pwedeng hindi magawa yan. Pero pagdating po natin ng 26 pataas na, unti-unti medyo dapat doon ako tayo mag-ingat. Pero 1 to 25, you can do everything. Pag yung tama lang yan ha. Pero kapag hindi ka na nag-exercise ng tama, pati sa pagkain mo, hindi ka na rin mapili. Gusto mo yung taba. Sausaw mo sa kapis. Diba? Naku, sarap niyan. Ang upo mo, di ba? Ito ka pa. Nakakamay ka. Yan. So, lalo na pagka masarap ka magluto. Ito, mihira. So, yun po. Tsaka ang naging problema ko po sa akin, personally, nasanay po ako, hindi po kumain at umaga, na which is wrong. Nasanay po for 9 years. Mas malakas po kumain sa gabi. Kaya dapat yung habit ko na yun matanggal. Bakit? Pagkagabi, hindi mo na kinakailangan kumain ng marami kasi hindi yan, wala nang exercise yan. Kaya yun yung dahilan. Kaya sabi ko, I hope Lord, matanggal ko itong habit na to. Kung nais ko pong tumakbo ng matagal, kasi kailangan ko rin yan exercise. Ako'y 51 years old na. Running 52 na. Humanly speaking, bata pa yan.
mabubuhay pa ako hanggang 18 years na lang buhay. Meron pong isang old man, at sabi niya, siya po ay nag-drive. Ano po? Sabi niya, nagtanong siya sa isang, sabi niya, sa isang tao, sabi niya, saan ba papunta itong aking pupuntahan? Kasi pupunta ako ng Lagos, halimbawa, pupunta ko ako ng Florida. Sabi niya, kapag ka tinahak mo yung lugar na yan, it will take you 25,000 miles. Okay? Yan tagal mo. Pero sabi niya, but if you turn around, iikot ka lang, it's about 3 miles. What do you want? 25,000 miles? O 3 miles? Siyempre gusto natin yung mas malapit na direksyon, di ba? Alam niyo, ang ministry po, ang buhay natin bilang anak ng Diyos, wala mong shortcut. Amen? Hindi ba pwedeng itong salita ng Diyos, ipasok mo lahat sa utak mo ng biglaan. Ako dati, ganun ako, gusto ko lahat, matutuhan lahat ng biglaan. Hindi ko ganun. Alam niyo, nung pumunta ko kami sa sa may Chaong po, punta ng BTS Cordero, kasi mayroong sa amin, libre ba? Nung papunta po ako doon, medyo natagalan din ako ng konti kasi hinahanap ko yung tamang direksyon. Sabi niya, dito to, tanong ng tanong. Siyempre, kailangan natin yun eh. So, nung pauwi na po kami, basta nakita ko lang, going to Manila. So, hindi ako bumalik ko sa dati kong dinaanan. Kasi hindi ko yung matanda, kasi paliko-liko, ako pa naman ako po yung tao na madaling maligaw. Kasi madalas po akong matyanak, maging bata ko eh. Hindi naman. Kasi sabihin, hindi kasi ako masyadong pamilyar. Kaya hindi ako magaling na pagdating sa... Pag sa Amerika ho, alam ko yung direction kasi madali lang doon yung mapa. Pero dito sa atin, masisira ka dito sa atin. Kahit may GPS ka pa, ito yun, malilito yun. Sa dami ng iskinita. So, pauwi na po kami, going to Manila. Sinundan ko lang po yun, going to Manila. Pero sabi ko, naku, ito yung sinabi sa atin na hindi tayo dapat dito dumaan kasi napakalayo nito papunta ng So, sige lang, medyo matraffic pa. So, ibig sabihin dito, mas matagal po kami nung pauwi kesa nung papunta. Bakit? Kasi yung direksyon na pinuntahan ko nung una, medyo malapit. Maraming direksyon, maraming daan. Merong shortcut, merong malayo. Pero yung napuntahan ko, medyo malayo po. So sabi ko dito, at least sabi ko, I learned. Pwede rin pala dito, pwede dito, o sa malito pa, pwede yan. Alam nyo, yan. Ang Israel, nasa ating pong paglaro spiritually, kailangan ng direksyon. Diba sabi ng Bible, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Amen? Sabi sa lahat, kung gusto natin maging maayos ang buhay natin, gusto natin maging matino tayo, gusto natin magamit ng Diyos, lahat ng gusto natin mangyari sa buhay natin, gusto mong pagpalain ka, gusto mo yung buhay mo na maayos, and dito po lahat. And dito yung direksyon natin. Ito yung mapa natin. Papunta sa maayos na buhay, papunta sa magandang buhay, papunta sa masaganang buhay. Ang sabi ng Panginoon, I give you the right direction. But it's up to you to follow that direction. Amen? O tingnan nyo nangyari sa Israel. Actually, yung promised land, papunta dun sa promised land, it takes only 14 days. Mula dun sa lugar nila, papunta dun sa promised land, it takes only 14 days para makuha nila yung promised land. Pero ang problema, because of murmuring, because of disputing, maraming reklamo, pinaikot sila ng Diyos for 40 years. Imagine, pwede na sila makarating doon. Wala pang isang buwan, nandun na sila. Pero nakita ng Diyos, the Lord tested the people of Israel in the person of Moses. Kaya, ang problema doon,
Yung 19, pababa. Yung 20, pataas. Lahat yun nagkamatay sa wilderness. Pinatay ng Diyos. Alam niyo ba, maraming mga Kristiyano, natatalo sila. Dahil hindi, sabihin natin na, bakit sila natatalo sa labanan? Dahil magaling ba sila? Hindi sila magaling? You know why? Hindi sila sumunod sa direksyon. At maraming namamatay na Kristiyano. Sa Corinthians, dito, 1 Corinthians, sabi niyo sa inyo, alam niyo, iba sa inyo, hindi ba dapat mamatay? Namamatay na. Kinukuha na ng Diyos ang tawag ng sin unto death. Maraming mga Kristiyano, hindi naabot yung maturity bago kinuha ng Diyos. Ang sarap pong mamatay, na yung bang na-reach mo lahat. Amen? Amen. Yung level mo, parang lang yan, grade 1 hanggang natapos ka ng college. Iba sa atin, di ba? Tumitigil muna ng high school kasi wala kang ka-enroll. Iba nagtatrabaho. Pero napakaganda ho, na yung sa atin, yung pag nagsimula tayong mag-aral hanggang college, hanggang matapos natin, tsaka ka mag-aral ng trabaho, maganda po yun. Amen? Yung iba naman, hindi talaga yun. Katulad ko, tumigil ako ng 2 taon nung ako elementary, kasi hindi ako kaya mag-aralin. Tapos nag-aral ako. Tapos, nung nakakuha ko ng trabaho, nag-aral ulit ako ng college. Pero at least meron akong determination na matapos yung kahit anong edad ko. Meron akong nakaklase sa management subject namin. Ang edad niya na, 50 na siya. So, pero meron pa rin siyang determination na matapos yun. So, isa sa atin, no, wala mo sa edad yung pagtakbo natin para matapos natin yung ating takbuhin. Kaya iba sa atin, naligtas ng maaga, merong naligtas ng medyo may edad na, eh iba nagtataksana na maligtas ako ng bata pa. Alam ng Diyos kung ano yung kakayanan mo. At alam ng Diyos, meron din siyang timetable. Pero ito ngayon yan. Sabi nga, kung nais po natin matapos yung takbuhin natin, sabi nga, to invest is not enough. We must make wise investments. Amen? Di ba sa atin dito, pagkakagaya ng kumita? Kumita ngayon, ano? Sino sa atin dito, one day millionaire? Hindi na iniisip yung, gano'n ba Pilipino? Yung bang kumita, halimbawa ngayon, naka-jackpot. Hindi mo na magtatrabaho yan. Kasi may pera ko yan. Tumama sa wedding, tumama sa dito. Pero mauubos mo yan eh. Ako po siguro, hindi ako yayaman eh. Kasi ako medyo, ganun po ako. Medyo, magdas ako. Pero may kabutuhan naman naman. Si Mang Carol, magkaiba po kami. Minsan hindi tayo magkapare-pareho, di ba? Hindi mo alam kung bakit tayo nagkaroon ng ganyan. Kasi, nag-iipon eh. Naghahanda para sa kinabukasan. Alam niyo po yung mga Pilipino po sa Amerika. Wala akong ginawa na maging magtrabaho. At ang trabaho ng Pilipino ng tatlo. Ipon ang ipon yan. Pero pag nagbakasyon po yan dito, sa Pilipinas, burakay na. Lahat ng ipon nila, lahat ng pinaghirapan nila kumisan. At kumisan sila, hindi, sabi nga ni Pastor Roberto, sabi niya, alam mo sayang yung mga Pilipino sa atin, hindi sila nagkaroon ng tamang investment. Sabi nga niya, meron doon sa Pilipino mayaman, meron siya 3 mansion. Hindi niya alam sa araw magkakaroon ng recession sa Amerika. Alam niyo, lahat ng mansion niya nawala. Hindi tumitira naman siya sa apartment. Sabi nga ni Pastor Rivera, sayang. Kung binigay na lang niya yung isa sa church, baka hanggang yun, okay pa yun. You get the point? Kapatid, ang Diyos, nagbibigay siya ng direction sa atin kung saan natin i-invest yung dapat natin i-invest. Meron ng tamang pag-ibigay at alam niyo ang Diyos, sabi nga, hindi natin siya pwedeng nakuhin.
Saan natin